babala ang mga sumusunod ay hindi natin inaasahan. May part 2 pala. Hindi man lang sila nagsabi. Magaling ka, Jessica. Watch it, Jessica. So, Ghost Ship part 2. Magkakaalaman na. Hinintay ko to. Why? Panoorin ko siya ng live sa TV. Nirecord ko sa camera ko. Yun lang. Bye! 12 o'clock midnight. Yun na yung barko. Ito pa rin ang aming tinutukan. Yun natin. Naglayag sa imahinasyon ng marami ang itinampok naming kwento noong nakaraang linggo tungkol sa misteryosong barko o mga barko na sa loob ng 70 taon lulubog, lilitaw daw sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 2 ng madaling araw sa bayan ng Nilazi sa City Hall. Ang ubong nito Ina. sa lupa. Kaya tinawag itong tayong-tayo mula sa salitang Bisaya na tayo na ibig sabihin magyanig. Kaya bako, karaan ko, lain ang barko ang biyari na para pamatayro na bayaran na ito. Hindi talaga siya nagtulong hindi magkikita. Mula nga daw ka kami, mula nga lagi kayo. Hindi mo ito. Ayon sa mga nisang nakakita nito ng malapitan ang sakay daw nito mga Ilano. Para mapatunayan ang mga kwento-kwento kasama ilang residente Binitin pa tayo eh. naniniwala sa tayong-tayo at ilang Dami mong alam, Jessica. Philippine Coast Guard nag-abang ang aming team sa dalampasigan ng Barko yan, barko. Sabi ni Paulo, barko daw yan. araw noon, nagsimula sila may namataan. Sa kaliwang bahagi ng dagat, may sumulpot na liwanag na parang barko. Barko talaga yan. Ayon kina Richard, Lani at Commander Donna Liza Duran, ito na raw ang inaabangan tayo. At kagaya ng mga kwento, lumutang din ang isa pang barko hanggang sa ang una at pangalawang barko tila sa loob. Hanggang unti-unti, inamon ng dilim. Bato yan, tanga. Natuwa ako na nandiyan si Ma'am. Hindi na kanya nag-iisa. Ayon sa Coast Guard ng City Hall, pati na yung mga taga-Coast Guard din sa mga katabing probinsya, wala raw nakaschedule na dadaang barko o mga barko sa karagatan ng Lazi nung gabi yun. Sa mga nakaschedule na trips dito sa Sister Province, nagkasig tayo sir. And even sa nearby ports. Pati ang paranormal investigator na si Ed Caluan, nagbigay na rin ng sarili niya teorya. Ang description niya para sa akin, babaeng mahaba ang buhok, mataas siya. Kalokohan mo, Ed. Lugar nila to, syudad nila. Ed, kalokohan mo. Buong pamumuha nito. Noong gabi yun, nagtangka ang aming team at ang Coast Guard ng City Hall na lapitan ang mga Dimanoy ghost ship. Di amonoy, Ed, kalokohan mo. Kaya hindi natuloy na lapitan ang barko hanggang naglaho na lang ang mga pinaniniwalaan tayo. Lalapitan nila, nakalapitan na tao yan. Katangian ng Sigor ay lalo siyang dinadaanan ng mga bagyo. At minsan napaka-cloudy. At minsan kung ano-ano ang nakikita ng mga tao. Siguro may dumadaon lang na talagang barko. Pagka-ere ng istorya, lalo pang naging napalaisipan ng lahat kung totoo ba ang mga ghost ship sa Lazi City Hall. Kaya sa linggong ito, bumalik ang aming team sa City Hall para ipagpatuloy. Bumalik o lumipad? Sa gabing ito, malalaman na natin ang totoo. Binibitin na naman nila yan. Matapos kumalat ang balita tungkol sa mga tayong-tayo, mas binayo pa raw ang resort na Richard ng mga gusto
mag-ghost ship hunting. Galing din nila, si Tino, Larina, Maria, anong sa akin, totoo ba yun? Sabihan ko sila, totoo yun. Isa pang Ito yun! nagpakita ng kanyang nakunan. Pinagluloko nyo kami. People should respect the existence of these other elements. Kasi for the past years, andito kami, wala ko nakita nakakaiba na nakakasakit, nakakasira sa kanila. Hayaan lang sila dyan. Para naman makita ng mga susunod na mga generations, ako ko. Isa pa sa mga naniniwala ang 89 anyos na si Mang Eber. Di umano, kilala niya at nakita na ang may-ari ng barko. Ang pinakamayaman daw na engkantada si Maria Nico. Sa kuwan, mga negosyante na madalong niya, mayroon na to sa negosyon. Lapit na 2 kilometro mula sa Lagi ang Barangay Maria kung saan nakatira raw si Maria Nico dahil mayaman daw itong engkantada at pagkalian daw siyang karaman sa mga bayong gamit ng mga tao. Pero kahit 13,000 mga pamila, ang buwan pa man, Malik magabi eh, dili daw nila nung nanawong. yung yuhan ang nagpalit ko sa busina ng sakyanan. Katunayan, nitong 2017, usap-usapan sa bayan ang misteryoso raw na customer na bumili ang nagkakahalaga ng 1 million pesos. What the hell? Sa isang supermarket sa bayan ng Larena. Paniniwala Baka nanalo sa loto. daw si Maria Nico. Pag opening daw diya sa Prince, doon ka trucks ang deliver. Tapos pag na-down na ang mga kuwan, wala nang tao. Pero nung tinanong ng aming team, ang supervisor ng supermarket na yon, Hindi totoo yan. Walang nangyari na gano'n. Binaliwala lang namin kasi parang pagkali lang, chismis lang, 300 lang, hindi umabot ng 1 milyon. Tangina. nito lang Huwebes ng madaling araw, muling nag-abang ang aming team sa Dalampasigan. Nagsidatingan din ang mga turista na gusto mag-ghost ship hunting. Para meron para worth din ang pagpunta lang dito. Curious sila sa kapasa. Kapansin-pansin nga lang na makulap nung gabi yun. Ala, di kaya. Gayunman, umasa pa rin ang lahat na muling magpapakita ang pinaniniwalaang tayo-tayo. Takot sa inyo. Ilang minuto Hina. magpalat na ng madaling araw. Ayun. Muling ang tungkol Yun yung barko. seryosong barko. Di umano. Pero hindi katulad ng nakunang-nakunan. Ang gabing yun, iisa lang ang nagpakita na may mas malakas din ngayong liwanag. Pero makalipas ang 15 minuto, naglaho ito. Nukali yun, di naman nila tinignan eh. Ganito rin halos ang nakunan, Biyernes ng madaling araw. Lumabas muli ang pinaniniwalaan, tayo-tayo. At makalipas ang 5 minuto, lumitaw ang isa pang barko. Hindi yun, nasa baba. Balik kung ano ba yun, cruise ship ba siya o kung mula lang ng barko. First time, mayroon po akong nakita dyan. Pagkatapos din, Napansin ng aming team na may mga maliliit na bangka malapit sa pinaniniwalaang tayo-tayo. Yun doon. Nung Ito ko yun. lumao ang mga mangingisdang yun, agad silang tinanong sa kanilang nasaksihan sa laot. Ito gabi yun ang kita. Ito yung tawag dito. Mapa may gusto na siya. Kami ang gusto na namin ako. Wala kaming record sa ito or area of responsibility din na schedule of trip during that time. Mag-research kasi kayo. Sa doon, hinihitan. Para masigurong makahabol na ng Philippine Coast Guard at ng aming team ang humanoid mga misteryosong barko. Sa pagkakataon yun, nag-request na sina Commander Donna Liza Duran ng mas malaking barko para magamit nila Biyernes ng gabi. They sent us a line that nandun na tayo malapit. And when mag-appear na sila, it would have take time for us to proceed to the area. Medyo Kaba ko muna to. ng computer natin. Kinain na. At dumating na ang mas malaking barko mula sa Cebu para magamit ng Coast Guard. Handa na ang lahat para sa kanilang misyon na malapitan na sa wakas ang pinaniniwalaang tayo-tayo. Tayog mo mukha mo. Magkakaalaman na rin ng gabing yun. Nakikita niyo dalawang bago dyan.
Huwag yun ang bitinin. Tapusin nyo yan. Ay, Diyos ko po. 10 minuto na to. Pinitin nyo pa. Yung isang narinig na, yun yung hindi sa akin Pilipina pakiramdam. Ano kalisans yun? Yung motot si Ed. No way. Ano yan? 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Yan na. Ito'y na. Tagal sa oras. Nandun na tayo mismo. Kasama natin Madaling araw, simula ng pumangako ang aming team. Sabihin pa. Pag tumaikli, walang hiya. Ang hiya ka, Jessica. So, barko yan. Nung nilapitan nila, isa nga ito. Barko. Malaking barko. Mhm. Ito pala ang MV Pilipinas Iligan. Hindi misteryoso at hindi Walang hiya. Isang totoong barko. Tama si Paulol. Pasahero. Paulol, tama ka. Ang natuklasang ito, ikinapanatag ng loob ng grupo Filipino Ship Enthusiast Coalition na siyang nagmanman sa pangyayari ito sa Lazi, Siquijor. Legit talaga siyang barko. If you examine that footage, Walang hiya kayo, Jessica. Kulang kayo sa research. wala naman siguro. Cringe lang kayo, cringe. Navigational rights, diba? So, passenger vessel nga talaga siya. Para makumpirma, ipinakita ng aming team sa pamunuan ng MV Pilipinas ang mga nakunan naming video. Hindi nila itinanggi na baka sila ang nakunan. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes na araw ang kanilang biyahe mula Ozani at papuntang Cebu. Kapag Martes, Huwebes at Sabado naman, naglalayag sila mula Cebu pauwing Ozani. Ang oras daw ng kanilang biyahe mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5:30 ng umaga. Meron din mga pangyayari na magbiyahe rin kami na Maasin, Lunes, balik kami dito, Martes, balik naman kami dito sa Usanit at sa Kailigan. Sakay siya ng MV Kukaling. Pilipinas bandang 1:30 ng madaling araw kung nadadaan sila ng Lazi. Tugma sa oras na namataan din ang mga ito ng aming team at ng iba pang mga nagmanman. Ano kayo ngayon? Madadaanan ng iba. Madaling araw na kami doon lumadaan dyan. Mga alauna. Pahiya yung mga tao. Wala na. Malayo na kami. Totoo na dumaan kami dyan. Mga 9 at 11. Noong 9, galing kami ng Cebu. Pero bakit dalawang barko ang nakuna ng video? Ayon sa MV Pilipinas Iligan, meron daw talaga silang nakakasalubong na barko. Ito ang Trans-Asia 1 ang biyahe Ozamis, Cebu, Cebu, Ozamis. Ayon sa Trans-Asia, hanggang alauna rin daw sila nadadaan sa karagatan ng Lazi at Siquijor. Isa pang tanong, kung araw-araw bumabiyahe ang MV Pilipinas Iligan at ang Trans-Asia 1, bakit nung Huwebes ng madaling araw, isa lang na barko ang nakita ng aming team? Ito mga cases talaga kung yung route yun o yung particular place ng ruta na yun, pag dinaanan na yun ng masamang panahon, lumihis ang barko. Otherwise, talagang tutupad niya ang kanyang Para makasiguro, Biyernes ng gabi, sumakay ang aming mga videographer sa MV Pilipinas Iligan. Sa pamamagitan ng radyo, sinubukan ng Coast Guard na alamin kung may makakausap sa MV Pilipinas. Kasi yung urban legend nila, for 70 years or more na, ganun din po ba yung barko po niyo? Parang 10 years pa lang po kami nito dumadaan sa ruta na ito. May nakapsule kami kahapon na 2 barko din na nagpasalubong. Makukontrol niyo po ba ni MV Pilipinas Iligan sa to? Sabi pa rin yun sir kasi kami talaga yung usually dumadaan yan sir. Nalaman niyo ba by any chance kung ano po yung nakasalubong niyo kagabi? Translation lang po yan. Ano pong masasabi niyo sir na encanto daw po kayo? Nakakama kami lang po yan sir kasi hindi naman kami masyadong alam yung sir yung mga karata nila. Kumpirmado, ito nga ang barko MV Pilipinas. Nakausap ng aming team ang kinuha naming videographer na nakasakay sa barkong yun. Kayo yung trainer na hinaya namin na sumakay ng MV, ano?
tama ko ba? Pero ang isa pang barko na nakasalubong ng MV Pilipinas nung gabi yun, hindi Trans-Asia 1, kundi MV Pilipinas na City. Naliwanagan din ang lahat kung bakit pa nga unti-unti nawawala ang mga barko sa silid. Based sa mga estimation ng mga nandito sa mga kaliwa, mawawala siya ng bigla dito sa kaliwa kasi may terrain, may babaktong terrain dito sa may... Walang ya kung Jessica. There are vessels passing kung saan nakikita yung other vessels. Yung mga barko na yun is not coming from AOR or area responsibility. So I still stand with what I said. The difference in schedule of ships na wala naka-schedule na biyahe during that night. One thing that caught my attention is nung gabi, yung sound na narinig namin. So, yun yung nagbigay sa akin yung pinapakaramdam. Kasi kakaiba yung tunog niya, hindi siya katunog itong mga barko natin ngayon. It's more like... Dahil mong alam. Kasi matagal namin yun nakita. So sa inyo, kung nakita ninyo, ito ba yung barko, pahala na kayo. Talaga? And most likely yun. Pahiya ka ngayon. Pahiya kayo. Pahiya. Ngayon, maliit pa yung anak ko nung nag-start kami tumitingin-tingin dyan. Kung 10 years na sinasabi nila, ano yung mga nakaraan na nakikita? Sa kumpirmasyong yan, wala pa na. Misteryo, hari naway, wala nang katakutan pa ang mga kinalasin at baka tulong na rin sila na pag-ibig. Sa isang Gago ka, Jessica. maaaring magbago ang mga pangyayari. Dapat maagap tayo Tama na ron. at lagi Ganun. Bye. alerto para makasabay. So yun guys. Tapos ko nang panoorin yung Jessica. So, dami lang commercial. Yung check na. Uy! Papanin pang simula. Tapos, ilang commercial. Sa dulo din pala ipapalabas. Ginawa pang part 2. O di naman part 1. Binibitin lang tayo eh. Pinagluloko tayo ng Jessica. So, alam nyo, pwede naman i-compress ng isa. Ay! So, yun nga. So, Jessica, so, pahiya kayo. Pati si Ed, ang daming alam. May diwata daw eh. Yung diwata doon. Ito yung mga tao nakakita. So, yun lang guys. Salamat sa pag-entertain, Jessica. So, kahit pinagluloko nyo lang kami. So, yun lang guys. Bye-bye. Out na ako. Next time. Peace. Bagong ahit. Dari